Another video, another mainit-init na naman tong bagong loan app na ito na madadownload po natin sa Google Play Store, which is itong si Peso Kaban. And guess what guys? Ang taas-taas niya mag-offer. Nagpapautang daw siya ng up to 500,000 pesos kahit bago pa lang tong loan app na ito. And guess what? Parang lahat tayo maa-approve dito. Napakadaling mag-apply. No ID required. Yes, hindi siya masyadong maigpit sa application and then mataas siya mag-offer. Very, very low interest rate daw po siya. At buo daw siyang matatanggap. Well, very promising siya. Pero syempre, no, titingnan muna natin. Kasi medyo fishy din tong ganito, di ba? Kaya nga naman, talaga namang sinisilip natin muna yan. Bago nyo walang siya itry. Bagong-bago lang to loan app na ito. Kasi from the moment that I'm trying this loan app, wala pa pong nakapang-download, wala pa pong nakapag-try or nakapag-review. Nakalagay ba naman kasi dito sa description niya na savings tracker siya. Hindi siya loan app. So, hindi natin siya makikita sa SEC website kasi wala naman po siyang loan provider. Kasi hindi nga po yun yung description niya dito sa Google Play Store. Pero loan app po talaga siya. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, no, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. Gusto ko lang po siyang i-share sa inyo, hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, sige consider subscribing at i-click na bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this Peso Kaban loan app na masasabi kong loan app nga po siya. Kasi nung nakita ko yung ads niya sa IG po, no, nakita ko na may loan amount, may repayment terms, diba? Loan app talaga siya. Pero usually, sa mga ganitong pa-ads po, no, promotion lang nila and then hindi naman talaga ito yung final. Pero one thing is for sure, loan app yung atake niya. So, nung kinlik ko yung install now, nag-direct nga ako sa Google Play Store and then I found out nga po na this June 2026 lang po siya. Na-release tong loan app na ito kaya sabi ko nga sa inyo, mainit-init siya. Well, dahil available siya sa public at ang goal lang naman natin is i-review ko muna, silipin ko siya para magkaroon kayo ng idea about sa ganitong loan app at maging aware din kayo kasi kailangan nyo talagang malaman dahil. Well, kapag open natin ng app, wala ng mga privacy policy, information access dito, no? So, agad-agad we need to input our mobile phone number here. And then guys, dito po, hindi siya magpapadala ng OTP talaga sa ating phone number. Parang in-app OTP siya, agad-agad po. Kapag kinlik po natin yung OTP, magsisend siya agad-agad dito sa app. So, madaling-madali lang. Well, after po nito, no, lumabas na po ang kanyang loan offer na napakalaki talaga. Sabi ko sa inyo, sobrang laki. Kasi meron daw siyang credit line offer po up to 500,000 pesos. Grabe, di ba? Wala sa SEC website. And then, bago-bago itong loan up na ito. And then, kaya niya magpautang up to 500,000 pesos. So, do you believe in this? Pero syempre, no, huwag natin husgahan muna. Kalma lang muna tayo. Tingnan muna natin. I-click po natin itong apply para makapag-start po tayo sa application. Dito po, we need to input our basic information including our full name, gender, date of birth, educational level, addresses, and our email address. So, yun lang yun. Yun lang yung kailangan nila dyan. So, nagtataka kayo, no, na meron silang pa-fill up dito ng full name. Kasi usually, di ba, nakukuha yon sa ating ID. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi sila nagre-require ng ID dito. Ayaw nila ng ID. Gusto nila manually fill up. Wala silang hinihingi. Kasi after ng basic information, after natin ma-fill upan po yan, magdadirect agad tayo sa kanilang disbursement account. Yun agad-agad, di ba? Wala siyang choices. I-input mo siya. Ganun siya kay manual. Di ba usually, merong choices ng bank name, e-wallet, may mga ganun, di ba? Pero dito, if-fill up mo kung GCash, if-fill up mo Maya man yan or Bangko man yan. So, wala siyang choices, di ba? Sobrang baguhan, sobrang newbie pa lang tong loan up na ito kasi lahat manual. Well, finil upan ko yan, yung aking bank name, nilagay ko yung aking GCash lang tayo. And then after po nito, under review na po siya and antayin po natin yung nagka-countdown dyan. Then, nakalagay po dito, approve. Wow. So, di ba? Malinaw na malinaw, dai. Approve daw tayo. And nakalagay dito, congratulations, your credit limit has been approved. Select your desired loan amount daw to receive the funds immediately. So, kinlik ko po itong receive loan. And don't worry, hindi naman siya auto-disburse, guys. So, meron pa rin tayong loan details na ma-share ko nga sa inyo. Bonggang-bongga, di ba? Makakautang to po tayo from 30,000 pesos up to 500,000 pesos. So, pili lang tayo dyan ng amount na gusto natin. So, loan as we wanted dito. Kung ano yung loan amount na gusto nating i-loan. Pero, di ba, scary siya? Kasi, what if, di ba? Ganun kalaki yung ibibigay. So, do you believe naman din na talagang ibibigyan ka nito ng sobrang laki? Like 6 digit, talaga namang magpapautang sila sa ganito. Then, di ba, nakakaloka to. Pero, syempre, pagpatuloy natin, ano? So, dito, guys, no, pinili ko lang po yung 30,000 pesos. And then, meron silang loan term dito from 90 days up to 360 days. So, basically, after 1 year or 12 months to pay ito. Well,
Well, dito guys, kung makikita nyo, meron daw silang annual interest rate of 5%. Ang lakas niya makabangko. Bangko ba itong si Peso Kaban? As in, kaban na kaban talaga, no? Malaking amount yung ino-offer niya. And mind you ha, 5% annual interest rate yun. So, gaano na lang kaliit yung monthly interest rates niya. So, napapansin nyo, nagbabago-bago yung kanyang total interest. Depende po yun sa loan amount. Pero one thing's for sure, yung annual interest rate niya daw po is 5%. So, sa 30,000 pesos, kinumpute ko naman siya kung anong ganap niya dito. So, lumalabas po, monthly, nasa 0.41 or 42% yung interest rate niya dito. So, lumalabas nga po, no, if 12 months to pay siya, so 5% nga lang talaga ang pinaka-annual interest rate niya. Ganun siya ka super low interest rate. Super low talaga. Super low interest rate. Diba? And then, yung amount daw na babayaran natin sa 30,000 pesos is 30,375 pesos din. So, diba? Makukuha daw natin to ng buo yung ating loan amount dito. Wala pong nakadeclare yung amount na ma-receive natin. Pero I believe na parang sinasabi niya rin yan dyan na parang buo siyang matatanggap. Sa very low interest rate naman ba niya? Pero guys, mind you, diba? Grabe, ganito kababa yung interest rate. Ganito kahaba yung loan term na in-offer nila at ganito kataas yung loan offer nila. Grabe, hindi ka makapaniwala na nag-i-exist yung ganito. Pero, ito na nga yung exciting part. Dito sa baba guys, may hinihingi po sila ditong membership fee worth 100 pesos. So, dati siyang 500. So, nagkaroon sila ng discount dito. So, 100 pesos na lang. So, ano to? Ano tong membership fee na ito? So, dito sa baba, nakalagay po dito na congratulations daw, my application has been approved, but I need to pay daw the membership fee to receive the loan. So, this fee daw will be applied as a repayment discount. If I cancel the loan, the fee will be refunded within 7 days. Kailangan daw po natin magbayad ng membership fee bago tayo yung ma-offerin ng loan. And kapag nabayaran din natin tong membership fee na ito, ma-offerin na tayo, diba? So, if ever na magbago yung isip natin, or if ever na hindi man tayo ma-offerin ng loan, i-refund daw nila ito, ibabalik daw nila yung 100 pesos sa atin within 7 days. So, do you believe in that? Parang pa-fishy siya ng pa-fishy, diba? Well, to be honest, hindi lang to first time na na-try or na-encounter ko itong ganitong format na kailan natin magbigay ng processing fee. Ito naman, membership fee naman yung kanyang term, pero iisa lang po ito. Kasi alam nyo, no, nung kinili ko tong withdraw now, so dito nga po, I need to pay daw po the amount of 100 pesos as membership fee. So, pinaulit-ulit nila na all fees are collected by the bank and are refundable once you cancel the loan. So, paulit-ulit niyang sinasabi yon. So, kinili ko tong pay now para makita naman natin kung anong next. So, after po na ito, i-scan lang natin tong QR na pinadala nila at mag-auto-debit na siya sa ating GCash account. So, makukuha nila yung 100 pesos. Pero guys, dito na nagtatapos yung ating journey. Kasi hindi ko na po siya tinuloy kasi fishy po yun. Di ba gusto nga natin mangutang kasi nga po nangailangan tayo ng pera. So, ito naman, kailangan pa natin magbigay ng membership fee. Tayo patuloy ang mauunang magbigay sa kanila. Mind you ha, 100 pesos per person na magbigay ng membership fees. If ever, sa loob ng isang araw, 10 person tayo. So, meron agad silang 1,000 nun. So, di ba kitang-kita sila sa atin? Nangongolekta lang po sila actually. And hindi po guaranteed yun na within 7 days, ibabalik nila kung gusto natin i-cancel yung loan. And hindi naman po sure kung ma-offeran po talaga tayo. Kung it is what it is, bibigay talaga nila yung 30,000 na loan amount na pinili ko kanina. Hindi yun guaranteed guys. Walang kasiguraduhan yun. Kaya fishy yun. So, clearly po, parang scammer po yung atake talaga nitong loan app na ito. Kasi bakit ba naman sila manghihingi ng ganito, diba? Nangangailangan nga tayo kasi walang-wala tayo. Tapos hihingiin tuloy tayo ng ganito. Very red flag po sa akin itong ganito. And if I were you, wag nyo na siyang itry. Guys, huwag na kayo magtiyaga dito. Marami pong mga ibang legit loan apps po dyan na nandyan sa playlist ko. Tingnan nyo na lang po, no? And pwede kayo mag-search ng ibang loan apps po na sa tingin nyo mas okay siya na walang mga gatong hinihingi ha, processing fee or membership fee. So anyways, baka may nakapag-try dyan sa inyo. Paki-comment down below naman po yung experiences nyo. If ever nakatry na kayo para aware din po iba nating viewers, please paki-comment down below po yung experiences nyo. So yun lamang po ay po man natutunan kayo sa video. Ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos kayo updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!